Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Ilang tao sa Biblia ang nagdadala isang kwento na puno ng mga kontradiksyon gaya ng mga Moabita. Sila ay mga kapitbahay ng Israel, ngunit palagi ding mga kaaway. Sila ay malayong mga kamag-anak, ngunit isa ring patuloy na pinagmumulan ng espiritual na pagkatisod. Laging nasa gilid, palagi sa alitan, ngunit laging naroroon. Ngunit upang tunay na maunawaan kung sino ang mga Moabita, kailangan nating bumalik sa simula, at ang simulang iyon ay walang iba kundi maluwalhati. Hindi ito nagsasangkot ng mga bayani o magagandang tagumpay. Sa katunayan, lahat ng ito nagsisimula sa mga guho, usok at kahihiyan. Ang kwento ng mga taong ito ay bumangon mula sa abo ng Sodoma at Gomora, sa isang liblib na kuweba na may marka ng takot, kawalan ng pag-asa at kasalanang umaalingaw-ngaw sa mga henerasyon. Doon kasama si Lot at ang kanyang mga anak na babae, ipinanganak ang isang mantsang angkan. Mga taong magdadala sa kanilang mismong DNA ng kalungkutan ng isang madilim na bagong simula. Ang maligalig na pinagmulang ito ay humubog sa pagkakakilanlan ng mga Moabita, ang kanilang maigting na kaugnayan sa Israel at ayon sa batas mismo ni Moises, ang kanilang pagbubukod sa bayan ng Diyos. Sila ay literal na ipinagbabawal na mapabilang. At pagkatapos ay may hindi inaasahang mangyayari. Isang babaeng Moabit, isang dayuhan na malamang na hindi kasama, ay lumampas sa bawat hadlang. Siya ay hindi lamang tinatanggap, siya ay naging isang mahalagang bahagi ng angkan ni Haring David. At higit pa riyan, siya ay nakasulat sa talaang kanan ni Hesukristo mismo. Paano ito posible? Paano magiging simbolo ng pagtubos ang isang tao mula sa mga tinanggihang tao? Ngayon ay sisisid tayo sa kamangha-manghang paglalakbay na ito mula sa baluktot na unang mga hakbang hanggang sa papel na ginagampanan ng mga Moabita sa walang hanggang plano ng Diyos. Humanda upang matuklasan na kahit na tila nawala ang lahat, ang biyaya ng Diyos ay nagsusulat pa rin ng mga bagong kwento na may mga twist na hindi nahuhulaan ng sinuman. Matapos tumakas sa kakilakilabot na pagkawasak ng Sodoma, isang lunsod na basang-basa sa kasamaan at hinatulan ng apoy mula sa langit, si Lot at ang kanyang dalawang anak na babae ay nakahanap ng pansamantalang kanlungan sa maliit na bayan ng Zor. Ngunit kahit doon, takot ang kumapit sa kanila. Ang mga tunog ng hiyawan, ang amoy ng usok, at umaalingaw-ngaw pa rin sa kanilang isipan ang alaala ng mga apoy na parang isang buhay na bangungot. Sa pakiramdam na hindi ligtas at mahina, pinili nilang iwanan si Zor at umatras sa mga bundok kung saan nagtago sila sa loob ng isang malungkot na kuweba. Ngayon ay ganap na nahiwalay sa sibilisasyon, napapaligiran lamang ng mga bato at katahimikan, nahaharap sila sa isang mabagsik na bagong katotohanan. Nag-iisa lang sila sa mundo, nawala sa kanila ang lahat, ang lungsod na dati nilang tinawag na tahanan, ang mga kasintahan ng mga anak na babae, kanilang mga ari-arian, at ang pinakamapangwasak sa lahat, ang asawa ni Lot na naging haligi ng asin dahil sa pagbabalik tanaw sa hinatulan na nakaraan na kanilang iniwan. Sa mapanglaw na lugar na ito, nababalot ng kawalan ng katiyakan at namarkahan ng kalungkutan at trauma, naganap ang isang lubhang nakababahalang pangyayari. Ang mga anak na babae ni Lot na hinubog ng pagkabulok ng moral na kanilang nasaksihan sa buong buhay nila sa Sodoma, ay nagsimulang makita ang mundo sa pamamagitan ng pagkabaluktot. Ang pag-asa ay tila napawi, at ang takot na mawala ang kanilang lahi ay mas malakas kaysa sa anumang prinsipyo. Sa Kabanata 19 ng Aklat ng Genesis, inihahayag ng banal na kasulatan ang mga iniisip ng panganay na anak na babae na may nakakaligalig na kalinawan. Ang ating Ama ay matanda na at walang tao sa lupa na papasok sa atin ayon sa kaugalian ng buong lupa. Halika, painumin natin ng alak ang ating Ama
at tayo ay sisiping sa Kaniya upang ating mapangalagaan ang binhi ng ating Ama. Sa isip nila na kondisyon na ng mundo kung saan tama at mali ay patuloy na malabo. Ito ay tila ang tanging paraan upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang linya ng pamilya. Sila ay taos-pusong naniniwala na ang mundo ay natapos na walang tao ang natitira at na kanilang tungkulin na pangalagaan ang binhi ni Lot sa anumang paraan. At kaya sa dalawang magkasunod na gabi, pinainom nila ng alak ang kanilang ama hanggang sa tuluyan na nitong hindi namamalayan ang paligid. Pagkatapos, sunod-sunod silang humiga sa kanya. Si Lot, na lasing at walang kamalay-malay sa mga nangyayari, ay walang kamalayan sa kanyang mga aksyon. Gayunpaman siya ay naging ama ng kanyang sariling mga apo. Ang resulta ng incest na unyon na ito ay 2 batang lalaki na ang mga pangalan ay magpakailanman na dadalhin ang bigat ng gawaing iyon. Ang panganay na anak na babae ay nanganak ng isang anak na lalaki at pinangalan ng Moab. Siya ang ama ng mga Moabita hanggang ngayon. Ang nakababatang anak na babae ay nagkaroon din ng isang anak na lalaki at pinangalanan siyang Ben-Ami. Siya ang ama ng mga Amonita. Genesis 19:37-38. Di tulad ng Israel, na ang pinagmulan ay kaakibat ng mga pangako ng Diyos at isang sagradong tipan na ginawa kay Abraham. Ang mga Moabita ay isinilang dahil sa kasalanan, sakit at kawalan ng pag-asa. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa pagpapala, ngunit sa kahihiyan, at ito simula na malayo sa pagiging isang kahiyahiyang detalye ng nakaraan ay humuhubog sa kung paano sila titingnan at kung paano sila makikipag-ugnayan sa ibang mga bansa, lalo na sa kanilang mga kamag-anak na Israelita. Sa paglipas ng panahon, inorganisa ng mga inapo ni Moab ang kanilang sarili, dumami ang bilang at naging matatag na mga tao. Sa gayon bumangon ang bansa ng mga Moabita, na may marka mula sa pagsilang nito sa pamamagitan ng stigma ng mga ninuno na nakatakdang gumanap ng isang pangunahing papel sa mga salungatan, hindi inaasahang alyansa at mga kaganapan na umaalingaw-ngaw sa loob ng maraming siglo sa kasaysayan ng Biblia. Matapos ang mga taon ng pag-alagala sa ilang na nahaharap sa gutom, uhaw, digmaan at kahirapan, sa wakas ay dumating ang mga Israelita sa gilid ng lupang pangako. Ito ang sandali na inaasam-asam ng mga henerasyon. Ngunit nang makarating sila sa mga hangganan ng Canaan, nakatagpo sila ng isang tao na, sa kabila ng pagiging kadugo, ay hindi bumati sa kanila ng may mabuting pakikitungo. Sa kabaligtaran, ang mga Moabita, ang kanilang malayong kamag-anak, ay tumugon ng may hinala, takot at puot. Ang tugon ng Moabite ay hindi lamang nagtatanggol. Ito ay nakakasakit, estratehiko at lubhang mapanganib. Inihayag ng Biblia na sinubukan nilang wasakin ang Israel sa 2 magkaibang ngunit magkapareho na kamamatay na paraan. Una, sa pamamagitan ng espiritual na pag-atake at pangalawa, sa pamamagitan ng moral pang-aakit. Ang unang pagtatangka ay inilarawan sa mga bilang kabanata 22 hanggang 24. Si Balak, hari ng Moab, ay tumingin sa ang malawak na kampo ng mga Israelita ay kumalat sa kapatagan tulad ng isang alon na malapit nang bumagsak sa kanyang kaharian. Binalot siya ng takot, wala siyang nakitang posibilidad na manalo ng direkta labanan. Ang mga Israelita ay napakarami at ang mga kwento ng kanilang mga naunang tagumpay ay kumalat na sa buong rehiyon. Kaya pinili ni Balak ang isang hindi kinaugalian na diskarte. Lumingon siya sa supernatural. Sa halip ng mga espada, naghanap siya ng mga sinumpaang salita. Ipinatawag niya ang isang kilalang propeta, si Balaam, isang iginagalang na tagakita na ang mga engkanto ay itinuturing na makapangyarihan at nag-alok sa kanya ng malaking kayamanan kapalit ng isang sumpa sa Israel. Ngunit si Balaam, sa pagsisikap na matupad ang hiling ng hari,
ay nakatagpo ng isang hindi matinag na balakid, ang mismong Diyos ng Israel. Sa kanyang paglalakbay upang makilala si Balak, napahinto siya ng isang kamangha-mangha na eksena, ang kanyang asno. Nakakita ng isang anghel na humaharang sa landas, tumangging sumulong, at pagkatapos ay himalang nagsalita ang asno sa amo nito. Tama, isang asno na nagsasalita na parang tao na nagbabala kay Balaam sa panganib sa hinaharap. Ang kahangahangang episode na ito ay nagpapakita ng isang bagay na mahalaga. Ang Diyos ay may ganap na kontrol. Walang pakana, walang sumpa, walang nakatagong pakana ang makakatakas sa kanyang paunawa. Si Balaam, sa 3 magkakaibang lokasyon, matataas na lugar na may malinaw na tanawin ng kampo ng mga Israelita. Sa bawat isa ay umaasa siyang makarinig ng mga salita ng pagkawasak. Ngunit sa tuwing bubuka ni Balaam ang kanyang bibig, tanging mga pagpapala lamang ang lumalabas. Hindi niya maaaring sumpain ang mga taong pinili. Sa halip, siya binibigkas ang mga propesya ng tagumpay, kadakilaan at banal na paglingap sa Israel. Ito ay isang kahihiyan para kay Balak at isang malakas na pagpapakita na ang mga plano ng Diyos ay hindi maaaring bawiin ng mga kamay ng tao. Ngunit hindi pa tapos ang problema. Nakaharap sa ang kabiguan ng pagmumura, isang bagong diskarte ang iminungkahi. At ang isang ito ay higit na mapanlinlang. Ayon sa mga huling ulat sa Biblia, si Balaam mismo ang nagpayo sa hari ng Moab na may alternatibong plano. Kung hindi nila kayang talunin ang Israel sa pamamagitan ng puwersa o spells, maaari nilang pangunahan sila mapahamak sa pamamagitan ng tukso. Kaya nagsimula ang pangalawang opensiba. Ang mga babaeng Moabitete na kilala sa kanilang kagandahan at kaakit-akit na mga kaugalian ay lumapit sa mga lalaki ng Israel. Inanyayahan nila sila sa mga piging, ritual at pagdiriwang ng relihiyon. At ang mga lalaking Israelita na pagod at mahina pagkatapos ng mga taon ng pag-alagala ay sumuko. Inilarawan ng bilang Kabanata 25 ang sandaling ito ng buong linaw. Ang mga Israelita ay nagsimulang magpatutot sa mga babaeng Moabita upang kumain ng mga hain na inialay sa kanilang mga Diyos at kalaunan ay yumukod kay Baal ng Peor, isang paganong Diyos. Ito ay isang espiritual na pagbagsak. Ang bansang ibinukod ng Diyos na inutusang huwag makihalubilo sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyusan ay nahulog sa isang nakamamatay na bitag. Ang tugon ng Diyos ay kaagad at mahigpit. Nag-alab ang kaniyang galit laban sa mga tao at isang salot ang nagsimulang dumaan sa kampo. 1,000 ang namatay. Para bang nabasag ang kabanalan ng bayan. Isang tipan na ipinagkanulo ng pagnanasa at idolatriya. Sa gitna ng kaguluhan, bumangon ang isang saserdote. Si Finehas na puno ng nag-aalab na sigasig ay gumawa ng radikal na pagkilos. Nilinis niya ang kampo ng mga mapagpasyang gawa, pagwawakas sa kalapastanganan. Noon lang tumigil ang salot. Ngunit ito ang episode ay hindi lamang isang madilim na kabanata mula sa nakaraan. Nagsiwalat ito ng malalim na katotohanan. Ang pinakamalaking kaaway ng Israel ay hindi palaging nasa labas na may mga sibat at mga kalasag. Kadalasan, ito ay nagkukunwari bilang kasiyahan, nababalot ng pang-aakit at nakatago sa ilalim ng mga kultural na kasanayan. Dahil dito, ang mga Moabita ay naging higit pa sa isang banta ng militar. Sila ay naging isang simbolo ng espiritual na panganib, isang tao na ang impluwensya ay maaaring ilayo ang Israel sa kanilang Diyos at akayin sila sa bingit ng pagkawasak. At bilang tugon sa nakatagong puot na ito at espiritual na pagkakasala, isang bagay na napakaseryoso ay ipinag-utos. Ang mga aksyon ng mga Moabita mula sa pagtatangkang sumpain ng Israel hanggang sa kanilang tagumpay sa espiritual na pagpapasama sa kanila sa Balpor ay hindi napapansin ng Diyos. Ang mga ito ay hindi lamang emosyonal na mga peklat sa alaala ng Israel.
Sila ay naging batas, isang espiritual at legal na palatandaan na nagtatag ng isang malinaw, makapangyarihan at matibay na hangganan sa pagitan ng Moab at ng mga taong pinagtipanan. Sa aklat ng Deuteronomio 23:3, ang Diyos ay naghahatid ng tuwiran at mabigat na utos sa pamamagitan ni Moises. Walang Ammonite o ang Moabitete ay papasok sa kapulungan ng Panginoon hanggang sa ika-10 henerasyon. Walang sino man sa kanilang mga inapo ang papasok sa kapulungan ng Panginoon magpakailanman. Ang mga masasakit na salita, ang hindi sumusuko, ay hindi dapat pumasok sa kapulungan ng Panginoon, ay hindi lamang isang ritual na paghihigpit o panlipunang limitasyon. Ito ay isang kabuuang pagbubukod mula sa puso ng espiritual at komunal na buhay ng Israel. Nangangahulugan ito na hindi pag-aari, hindi pagiging bahagi ng mga tao, hindi nakikibahagi sa ipinangakong pagpapala. At parang hindi sapat iyon, idinagdag ng Diyos, maging sa ika-10 henerasyon magpakailanman. Ito ay higit pa sa pansamantala parusa. Ito ay isang walang hanggang paghihiwalay, isang utos na umaalingaw-ngaw sa kabuuan mga henerasyon. Ang susunod na talata ay nagpapaliwanag ng dahilan para sa kalubhaan na ito. Dahil sila hindi ka sinalubong ng tinapay at tubig sa daan nang lumabas ka sa Ehipto, at dahil inupahan nila si Balum upang sumpain ka. Hindi nakalimutan ng Diyos ang lamig ng mga Moabita sa harap ng pagdurusa ng Israel o ang kanilang mapanlinlang na plano na gumamit ng mga puwersang espiritual upang sirain ang isang bayang bagong laya mula sa pagkaalipin. Ito ay higit pa sa kawalan ng pasasalamat. Ito ay isang kalkuladong gawa ng espiritual na pamiminsala. Sa unang sulyap, ang pagbabawal na ito ay maaaring mukhang sukdulan, ngunit nakikita sa pamamagitan ng lente ng pananampalataya, hindi ito hinimok ng banal na paghihiganti o puot. Ito ay isang gawa ng pangangalaga, isang proteksyon na hadlang. Ang Israel ay isang banal na bansang ibinukod, at anumang impluwensyang makapagliligaw sa kanila ay kailangang itago sa malayo. Ang Diyos ay nagbabantay sa puso ng tipan. Sa ganitong paraan, ang kapalaran ng mga Moabita parang selyado. Isang taong may pinanggalingan na puno ng kasalanan, isang kasaysayan ng pagkakanulo, at ngayon ay isang walang hanggang utos ng pagbubukod. Upang makatao, ito ang katapusan ng daan. Ang pinto sa Diyos ay isinara. Ang pagkakasundo ay tila imposible. Pero ang Diyos ay hindi kailanman nalilimitahan ng mga anyo. Ang kanyang katarungan ay totoo, ngunit ang kanyang awa ay pantay, mas malalim. Nagsusulat siya ng mga kwento ng pagtubos kung saan nakikita lamang ng mundo ang pagtanggi. At ito ay tiyak sa loob ng madilim at tila walang pag-asa na backdrop na ito na siya ay nagtatanim ng binhi ng pag-asa. Isang kwentong mamumulaklak sa lahat ng pagkakataon. Pagkaraan ng mga siglo, sa panahon ng isa sa pinakamagulo at magulo sa espiritual na panahon sa kasaysayan ng Israel, ang panahon ng mga hukom, isang salaysay, ang lumabas na humahamon sa mismong lohika ng pagbubukod. Isang kwento ng pag-ibig, katapatan at pagtubos, at ang pangunahing figura nito ay hindi isang Israelita. Siya ay isang babae, isang balo, isang dayuhan, at isang Moabite. Ang pangalan niya ay Ruth. Ang aklat ng Ruth ay nagsisimula sa malalim na kabalintunaan. Ang taggutom ay tumama sa Bethlehem, isang bayan na ang pangalan ay literal na nangangahulugang bahay ng tinapay. Na pinipilit ang isang pamilyang Israelita na maghanap ng kanlungan sa walang iba kundi sa lupain ng Moab. Ang ipinagbabawal na lupain, ang isinumpang lupain. Ang pinuno ng pamilyang ito ay Elimelech. Siya, ang kanyang asawang si Naomi, at ang kanilang 2 anak na lalaki ay umalis upang maghanap ng pagkain. Ngunit sa teritoryo ng Moabite, nakahanap sila ng higit pa sa pagkain. Natagpuan nila ang hindi inaasahang koneksyon ng tao at malalim na kalungkutan. Ang 2 anak na lalaki ay nagpakasal sa mga babaeng Moabite.
sina Orper at Ruth. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang trahedya. Namatay ang Elimelech. At hindi nagtagal, pumanaw din ang 2 anak na lalaki. 3 balo na nag-iisa sa ibang bansa. Ang kinabukasan ay tila nawala. Si Naomi, na ngayon ay matanda na at nalulungkot, ay nagpasyang bumalik sa Bethlehem. Narinig niya na binisita ng Panginoon ang kanyang mga tao at ang tinapay ay bumalik sa bahay ng tinapay. Bago umalis, gayunpaman gumawa siya ng isang bagay na marangal at gumagalaw. Pinalaya niya ang kanyang mga manugang. Hinimok niya ang mga ito na bumalik sa kanilang mga pamilya upang mag-asawang muli at muling buuin ang kanilang buhay. Ito ay isang tunay na gawa ng pag-ibig. Nais ni Naomi ang pinakamahusay para sa kanila, kahit na nangangahulugan ito ng paglalakad ng mag-isa. Si Orpa, na may luha sa kanyang mga mata, ay tinanggap. Hinalikan niya si Naomi at bumalik. Isang tao at naiintindihan na pagpipilian. Pero ibang landas ang pinili ni Ruth, isang landas na magpapabago sa takbo ng kasaysayan. Tumanggi siyang iwan si Naomi, tumangging bumalik. At sa mga salitang umaalingaw-ngaw ang mga edad bilang isa sa pinakamakapangyarihang pagpapahayag ng katapatan at pagmamahal kailanman, sinabi niya. At iyon mismo ang nabasa natin sa Ruth 1, 16 at 17. Isa sa pinakanakakaantig at malalim mga pahayag sa lahat ng banal na kasulatan. Huwag mo akong hikayatin na iwan ka o tumalikod sa pagsunod sa iyo. Dahil kahit saan ka pumunta, pupunta ako. At saan ka man nakatira, gagawin ko mabuhay. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamamatay, ako ay mamamatay, at doon ako ililibing. Naway parusahan ako ng Panginoon ng napakabigat kung anuman maliban sa kamatayan ang humiwalay sa akin sa iyo. Ang mga salitang ito ay higit pa sa isang mapagmahal na kilos mula sa isang tapat na manugang. Sila ay isang tipan, isang radikal, at pagbabagong desisyon. Tinalikuran ni Ruth ang kanyang tinubuang bayan, ang kanyang kultural na pagkakakilanlan, ang kanyang nakaraan, at higit pa riyan, ang mga Diyos na mayroon siya noon na sinasamba niya. Ibinigay niya ang lahat para sumunod kay Noemi at higit sa lahat ang sumunod sa Diyos ng Israel. Ito ay isang totoo at malalim pagbabalik loob, hindi isinilang sa pamimilit kundi ng pag-ibig, ng tahimik na pagsaksi sa buhay ni Naomi, ng pananampalatayang namumulaklak sa lupa ng trahedya. Hindi lang ginawa ni Ruth na piliin na sundin ang kanyang biyenan. Pinili niyang mapabilang. Pinili niyang mahalin ang isang tao na, ayon sa batas, ay tinanggihan siya. At pinili niyang magtiwala ang Diyos na, kahit na tila malayo siya sa gitna ng pagdurusa, ay karapat-dapat pa rin sa kabuoang pagsuko. Sa desisyong iyon, si Ruth, ang Moabitete, ang isa na hindi kasama ng batas, ay gumawa ng isang hakbang na nagbuklod sa kanya sa mga taong pinagtipanan, hindi sa pamamagitan ng dugo, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya. Isang pananampalataya na tiyak na hindi babaliwalain ng Diyos. At kaya't ang 2 balo, ang isa ay isang Israelita na may marka ng kawalan, ang isa ay isang Moabita na puno ng tapang at pananalig, ay naglakad na magkatabi pabalik sa Bethlehem, hindi alam kung ano ang naghihintay. Sila na walang mga pangako, pinapanatili lamang ng pag-asa at katapatan. Ngunit sa simpleng iyon na gawa ng katapatan, nagsusulat na ang Diyos ng bagong pahina sa kwento ng kaligtasan. Ang pagdating ni Ruth sa Bethlehem ay nagpapataas ng tanong na hindi makaligtaan. Paanong ang isang Moabitete, isang taong tahasang ibinukod ng batas, ay tatanggapin kasama ang mga tao ng Israel, at higit pa rito ay naging pangunahing tauhan ng isang kwentong ipinagdiriwang sa banal na kasulatan? Ang sagot ay parehong nakakabagabag at nakakamangha. Ang batas ng Deuteronomyo ay isang kinakailangang hangganan, isang proteksyon na bakod laban sa mapangwasak na impluwensya ng isang idolatrosong kultura
Ngunit hindi ito kailanman nilayon na maging isang walang hanggang selyo ng personal na pagkondena. Ang Diyos ng Biblia ay mula pa sa simula ay isang Diyos na tumitingin sa puso. At ang puso ni Ruth ay hindi katulad ng sa kanyang mga ninuno. Ang kanyang puso ay nagbago, sumuko at taos-puso. Nang sabihin ni Ruth, ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Hindi lang siya nangangako, nagko-convert siya. Siya ay pumapasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa tipan na tinukoy ang Israel, at ang Diyos ay tinanggap siya. Pagdating sa Bethlehem, ang kaniyang kapakumbabaan, ang kaniyang pagsusumikap, at ang kaniyang dinatitinag na katapatan ay nakakuha ng pansin ng isang lalaking nagngangalang Boaz. Siya ay malapit na kamag-anak ni Naomi. At ayon sa tradisyon ng mga Israelita, mayroong isang taong may sagradong tungkulin sa mga ganitong sitwasyon, ang gaul o kamag-anak na manunubos. Ang figurang ito ay may banal na pananagutan na protektahan ang pamilya sa panahon ng krisis, tubusin ang nawalang lupa at ibalik ang pangalan ng namatay na kamag-anak sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanyang balo. Nakita ni Boaz si Ruth, ngunit hindi lamang sa pisikal na mga mata. Nakita niya ang kanyang pananampalataya, ang kanyang katapangan, ang kanyang dignidad, at pinili niyang kumilos bilang kanyang manunubos. Pinakasalan niya ito, hindi lamang inaako ang responsibilidad, kundi pati na rin ang pribilehiyo ng pagpapanumbalik ng pangalan at pag-asa ng pamilya ni Naomi. Si Ruth, ang dayuhan, ay naging lehitimo at pinarangalan na bahagi ng mga tao ng Israel. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang magandang salaysay ng pag-ibig. Ito ay buhay na talinghaga. Si Ruth ay kumakatawan sa ating lahat, mga tagalabas, mga hentil, mga taong may depekto na walang espiritual na mana na minarkahan ng mga nakaraan na malayo sa Diyos. At si Boaz ay kumakatawan kay Kristo, ang manunubos, na nakakakita sa atin, pumipili sa atin, nagligtas sa atin, at nagbubuklod sa atin sa kanyang sarili sa pamamagitan ng walang hanggang tipan ng pag-ibig at pagtubos. Kung paanong si Ruth ay dinala sa pamilya ng Diyos, tayo rin ay tinatanggap hindi dahil sa merito, kundi sa pamamagitan ng biyaya. Isang biyayang lumalampas sa mga batas, nagwawasak ng mga pader at nagsusulat ng isang bagong kwento kung saan minsan lamang ang pagtanggi. Ang pangwakas at pinakakahangahangang patunay ng kahalagahan ni Ruth ay hindi lamang matatagpuan sa lumang tipan. Ito ay umaalingaw-ngaw sa mga siglo at muling lumitaw sa pinakasimula ng bagong tipan, nang ang Ebanghelyo ni Mateo ay nagbukas sa isang bagay na maaaring tila tuyo sa unang tingin, isang talaang kanan. Ngunit doon, sa maingat na naitala na angkan ng Mesyas sa mga patriarka, hukom at hari, may nakita tayong hindi inaasahan. Ang mga pangalan ng 4 na babae, mga babae na sa kanilang sariling panahon at lugar ay lumabag sa inaasahan, at isa sa kanila si Ruth. Oo, si Ruth na Moabitete. Ang detalyeng ito ay hindi isang pagkakataon. Sa isang patriarkal at eksklusibong kultura, ang pagbanggit ng pangalan ng sino mang babae sa isang genealogy ay hindi pangkaraniwan. Ngunit ang pagbanggit sa isang dayuhang babae mula sa isang taong minsang ipinagbabawal ay isang teolohikong pahayag, isang makapangyarihang deklarasyon. Ang plano ng kaligtasan ng Diyos ay hindi kailanman limitado sa isang bansa lamang. Ito ay palaging universal, palagi nitong kasama ang hindi malamang. Ang pananampalataya ni Ruth, ipinanganak sa trahedya, ipinahayag sa katapatan at namuhay ng may pagpapakumbaba, ay napakalalim na hindi lamang siya tinanggap ng Diyos, inilagay niya siya sa gitna ng kwento ng pagtubos. Si Ruth ay naging dakilang lola ni Haring David, at mula sa angkan ni David ay nagmula si Hesukristo. Para bang sinasabi ng Diyos, "Oo, alam ko ang kanyang nakaraan. Oo, alam ko ang pinagmulan ng kanyang mga tao. Ngunit higit pa riyan, alam ko ang pusong naniniwala.
Ang kwento na nagsimula sa kahihiyan, kawalan ng pag-asa at pagtanggi ay nagtatapos sa kaluwalhatian, pagtubos at pag-aari, biyaya, awa, pag-ibig. At sa gayon ay dumating tayo sa dulo ng ating paglalakbay sa kwento ng mga Moabita. Isang kwento na nagsimula sa kuweba, sa ilalim ng bigat ng kasalanan at kalungkutan at nagtatapos sa langit sa pagsilang ng isa na magliligtas sa buong sangkatauhan. Nagbalik tanaw tayo sa isang bansang isinilang sa kadiliman na lumaki sa pagmamataas na sinubukang akitin at sumpain ang mga tao ng Diyos at sa makatuwid ay pinalayas ng isang malupit at hindi sumusukong batas. Ngunit sa gitna ng sirang angkan na iyon, pumili ang Diyos ng isang babae, hindi isang reyna, hindi isang propetisa, kundi isang balo, mahirap, dayuhan, at hindi nakikita sa mata ng mundo upang ipakita na ang nakaraan ay hindi tumutukoy sa hinaharap kapag ang Diyos ay pumasok. Ang kwento ni Ruth ay nag-aalok sa atin ng higit maganda sa lahat ng katotohanan. Ang biyaya ng Diyos ay mas dakila kaysa sa anumang sumpa, mas dakila kaysa sa alinmang batas, higit sa anumang pagtanggi. Ang kasalanang nagawa sa ang kadiliman ng isang kuweba ay tila tinatakan ang kapalaran ng Moab magpakailanman. Ngunit sa isang barley sa bukirin sa ilalim ng araw ng umaga, isang banyagang babae ang nakaipon ng higit pa sa butil. Nag-ipon siya ng pagtubos. At sa paggawa nito, tinatahak niya ang landas na dadalhin ng mga henerasyon sa mundo ang tunay na liwanag, si Hesukristo, ang manunubos. Ang batas ng Diyos ay banal, makatarungan, at sakdal. Inihahayag nito ang kanyang pagkatao, ang kanyang pamantayan ng kabanalan, at matino nitong ipinapaalala sa atin ang mga kahihinatnan ng kasalanan. Ngunit ang kwento ni Ruth ay nagpapakita ng isang bagay na mas malalim. Ang puso ng Diyos ay laging nauukol sa mga lumalapit sa Kanya nang may pagpapakumbaba at tapat na pananampalataya. Ipinakita sa atin ni Ruth na hindi lamang mga bandila, etnisidad o kasaysayan ng pamilya ang nakikita ng Diyos. Nakikita niya ang mga puso. At kapag ang puso ay bumaling sa Kanya, nagsisisi at totoo, walang sumpa, walang pagbubukod, walang hadlang na sapat na malakas upang pigilan ang kanyang biyaya sa pag-abot at pagbabago nito. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na hindi hinahatulan ng Diyos ang mga bansa bilang walang mukha, ngunit nakikita ang bawat individual. Ang kanyang awa ay personal at ito ay palaging magagamit ng sinumang tunay na naghahanap sa Kanya, saan man sila nanggaling o kung ano ang kanilang nakaraan. Salamat sa pagsama sa amin sa makapangyarihang paglalakbay na ito, isa na nagpapakita kung paano maging ang isang kwentong may marka ng kahihiyan ay maaaring maging sisidlan ng pagtubos. Ang pamana ng Moabitete na nagsimula sa kadiliman ay natagpuan ang liwanag nito sa pamamagitan ng pananampalataya ng isang biyuda na babae. At sa pamamagitan niya, inihayag ng Diyos ang kanyang mas dakilang plano ng kaligtasan. Kung gusto mong magpatuloy sa paggalugad ng mga kwentong tulad nito, puno ng mga twist, pag-asa, at nakalimutan katotohanan ng banal na kasulatan, inaanyayahan kita magpatuloy sa pamamagitan ng pag-like at subscribe sa channel. Makakatulong ito para sa aming mga content creator. Pagpalain nawa ng Diyos ang iyong buhay at magkikita tayo sa lalong madaling panahon.